Gusto nyo bang makita ang Pilipinas? Tara, samahan nyo ako maglakbay. Pistahin natin ang 82 probinsya na nagdudugtong sa tatlong malalaking isla, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Kiko Kalikasan, Batang Pasig, Tubong Pasig, at ito ang Philippine Loop Season 2. Nag-umpisa ang pangalawang araw ng aking pagpadyak sa terminal ng Cabanatuan kung saan ako nagpalipas na magdamag. At mula nga sa mahabang kalsada ng Maharlika Highway, kumanan ako papunta sa Palayan City, ang capital ng probinsya ng Nueva Ecija. At hindi nga nagtagal, sumikat na naman ang panibagong araw. Panibagong araw ng sakripisyo, pagpadyak at pag-ikot sa Pilipinas. Hanggang sa mapasok ko na nga ng tuluyan ang Palayan City, ang capital ng probinsya ng Nueva Ecija. Binagtas ko ang bago gawang kalsada ng kanilang bayan. Ganyan naman kasi talaga kapag malapit ang eleksyon, kahit hindi naman sira ang kalsada, sisirain para may maipakita silang project sa taong bayan. At mula sa Palayan City, 15 kilometers ang pinadya ko hanggang sa mapasok ko ang bayan ng Laur. Bumungod sa akin ang malawak at huntian nilang palayan. Busog na busog ang mga mata ko sa ganda ng tanawin. Kahit na sabi mong palayan lang, pwede mo lang maipo sa social media. Kaya ang masasabi ko lang, ang pagiging kontento ang talagang tunay na kaligayahan. Isang bagay na hindi maaaring bayaran ng kahit magkano nga halaga. Ang makita ang ganitong kagandang klaseng tanawin ay isang kaligayahan na para sa akin. Marahil mababaw para sa iba, pero sa akin napakamakahulugan. Kung burato na ang salitang magkano at wala nang bilang ang isa, dalawa o tatlo, di masusukat ng kahit anong numero. Ang malambing na kung burato na ang salitang magkano. At dumubali ang kaligayahan ko nang mapadaan ako sa Bato Ferry. Dahil muli kong nasilayan ang ganda ng bundok ng Sierra. At kung mapadaan nga kayo ng Bato Ferry, pwede kayo maligo dyan kasama ng mga kalabaw. At di nga nagtagal, napasok ko na ang bayan ng Gabaldon. Bumba ako ng aking bisikleta para pasdahan ang magandang landscape ng kabundukan. Sino ba naman ang hindi mapapahinto sa ganda ng mga bundok dito? Gabaldon kaya to, kaya sigurado may picture ka rin katulad ko. Good morning guys, nandito ako ngayon sa may Gabaldon. And I can notice lahat ng lupa rito, kamit na kamit, left and right. Yan o, tulad dito, may taliman o. Tapos dito lang may sibuyas. Masisipon mga tao, parang ganito talaga ang ugali ng mga tao rito. Wala silang sinasayang na oras. Hanggang tataniman. Kaya naman no doubt that province of Nueva Ecija called the rice capital bowl of our country. At sa pagpapatuloy ng aking pagpadyak, narating ko na ang Barangay Calabasa. Katulad nga sa Bato Ferry, pwede kayong makaligo dito ng libre. At isa pang maganda rito, walang mga kalabaw. Ang malamig na tubig na nagmumula sa mga bundok ng Sierra Madre ang magbibigay sa iyo ng ginhawa. But I just want to clarify na libre maligo, pero may bayad ng parking fee at mga cottages dito. They are always open for negotiable. Because now, nothing is free. Hindi na kayo malulos sa halagang 500 kasi nga maghapon yung magagamit ang mga kubo dyan. Pero nagkamali nga ako ng pagkakala, may kalabaw pa rin pala sa di kalayuan. At pagkatapos kong tumambay ng Calabasa River, ipinagpatuloy ko lang aking pagpadyak. Hanggang sa mapadaan ako sa malawak na taniman ng kamatisan. At alam nyo ba ng kamatis ay hindi gulay kundi isang prutas. Kaya hindi talaga lahat ng kanta sa bahay kubo ay gulay. Yung iba doon mga prutas. Katulad na lamang ng talong, isa rin yung prutas. At nang matapos kong padyakan ang 22 kilometers mula sa Laur hanggang sa Gabaldon, narating ko na ang bayan ng Dingalan. Probinsya na to ng Aurora, yun nga lang nakahiwalay siya. At ang dating tawag rito ay Tayabas. Kinuha ang pangalan ng probinsya kay Aurora Quezon, dating asawa ng pangalawang presidente ng Pilipinas na si Manuel Luis Quezon. Hanggang sa umabot na nga ako sa bayan ng Dingalan at dito nagtatapos ang pangalawang araw ko sa pag-iikot sa buong Pilipinas. Maraming salamat sa panood and God bless.